flowchart for our program. Yan, so bale, since ito nga po ay maiksi lang, skip ko na lang to. Kayo nang bahala dito, Kasi nakikita ko naman itama naman yung nandito ay kaya nyo na yun, Wait lang, guys. May mental block ako eh. Gutom na. Yan, so proceed tayo dito sa main function natin. Shape ako dito ng yan, ito. Start tayo dito. After ng start natin, shape tayo. Flow line. Yan, so next naman, shape tayo dito ng diamond. Ito po yung ating while true. While true. Oy. Sabay na ang ating. Yeah. Yan. So since ang tulo na po natin ay automatically nag-true na. Yung call natin dito ay loop ay connect na siya sa natin. Ano po? Yan, kakapit ko lang po. Lalagay na lang dito lang na try. Siya ay try na. Kapit ko lang siya. Guys, ayaw magtutuloy niyo. Ang gagawin lang ay nandun lang sa order natin. Yan. So try, kapag nag-true, ang gagawin natin ay magiging input. So, parallel lang. Pwede gawin na lang natin ito ay enter. Ano nagiging niya? Integer n. Ganito na lang po para hindi gano'n kadami. So next is another condition. Condition natin dito ay n is less than or equal to 0. Uy. Hindi na siya. Iipan na lang. Adjust lang.
Yan. So, kapag yan. Ito po ang mangyayari. Enter integer n. Pero kapag nag-false, tayo ay proceed sa pag-input ng another ng allowable stress. Ano po? So, copy ko lang to. Yan. So, enter float. Allowable stress. Ayan. Proceed tayo sa kanyang process. Liitan ko na lang yung allowable stress natin. Yan. So, bago tayo mag-proceed sa allowable stress, so dito tayo sa N muna. So, dito sa part na to, yung nasa loob ng ating condition, kung ang user po natin ay mag-i-input ng less than 0, yan. So, run ko lang ulit. Yan, kung siya po ay mag-i-input dito ng 0 or less than 0, naglo-loop po. Ano po? So, ibig sabihin na itong number must be positive integer ay bumabalik lang sa ating enter integer n. Yan, so mag-i-skip lang siya pagkatapos or kung mag-false na yung kanyang condition. Ano po? So, ibig sabihin yan, tayo po ay maglalagay ng another flow line na pabalik doon sa ating loop. So, pabalik dito sa ating flow line, papunta dito sa enter integer n. Ano po, ang gagamitin ko dito ay ito. Medyo mahirap nga lang. So, ang gagawin ko na lang dito ay gagamit na lang ako ng connector. Mahirap siyang ibalik. Talian ko na lang. Yan, so si A po ay papunta dito. Flow line.
Kaya nakakahabol ba? Palitan ko na lang ng kulay ito. Kaso paano? Hindi ako maalam palit ng kulay. Basta may flow line dyan. Yan. So, same lang din dito yan. Yan. Check allowable stress. Enter allowable stress. Ito po ay babalik lang din dito. Paakyat. Yes, Romel. Ma'am, pwede po bang parang mas maganda po na hindi na po mag-parallelogram po pag po nag-true yung condition po na enter integer n? Kasi parang yung true niya papunta dito. Hindi po. I mean, pa-scroll nga po pataas po. Kasi kapag po ganyan po yung flowchart ay parang dalawang beses po dadaan sa enter integer n po. Anong gagawin? Parang wag na lang pong mag-shape po. Diretso A na po. Diretso na A? node. Tapos pagbalik po doon sa A is dadaan po ulit sa enter integer n. Paano? Bale, yung pong arrow po ay diretso na po sa A. Ito? Opo, hindi na po mag-enter integer n kasi ito, yung pong tatanggalin to. Opo. Hindi kasi siya pwedeng tanggalin kasi kung makikita mo dito, present sa program. So kung hindi siya present sa flowchart, paano siya ilalagay sa program? Kasi kailangan maging equal kung ano yung structure sa program nyo at yung structure sa inyong flowchart. Edi ano po pala yung... Yun na nga yung gusto kong gawin kanina pa. Pero hindi kasi siya pwedeng gawin. Actually, itong nilagay ko na enter integer n, dapat hindi siya enter integer n. Pero since ako ay naaawat, medyo matrabaho ilagay kung ano yung exact na nandito sa program, naglagay na lang ako ng shortcut. Okay po. Pero dapat ang laman nitong integer n, itong nasa loob ng while true loop natin, ay kung ano yung nandito. Okay po. Kaya ginawan ko na lang ng shortcut. Yung mga variable na lang yung makikita. Pero magkaiba naman sila ng value dun sa flowchart natin. May question pa po ba? Yes, Christian. Same concern din po, ma'am, doon kay Romel. Doon po sa enter integer n. Pwede po kayang doon po sa may before po mag-n is less than or equal to 0 ilagay yung arrow po? Alin? Yung di ba po nag-true? After po maglagay ng integer n, hindi po ba sa dito po sa function before mag-n is less than or equal 0, papatak po yung yung line po ng letter A? Opo. Dito siya dapat babalik? Opo. Gawa po ng if maglalagay po ulit tayo ng value po doon, hindi maglalagay po ulit tayo ng value sa dyan po. Dito? Opo. Bali magdadalwa pong beses yung integer n. Wait lang. Check ko nga. Hindi ko kasi nira ng madaming 0. Okay. Dito dapat pala siya. Kapag ganito, tanggalin ko na yung A. Insert na lang ako dito. Pabalik siya. Dapat siya dito eh. Yan. Adjust ko na lang.
Yan, ganito. Wait lang. Paano ba lagyan ng ano, ng maliit na line? Yan, ganito siya. Same lang din dito sa allowable stress. Ganito lang din. Kasi kung mag-i-input na ako dito ng 1, yung allowable stress ay 0. Okay, ganun din. Ang loop nitong true ay dito lang din sa taas ng ating decision. Okay na? May question pa po ba? Yan. So, magkaibang approach ng line yung ginawa ko para aware kayo na pwede naman dito sa gilid na to at sa baba. May question pa bago tayo mag-proceed? May question pa po? React na lang kung wala na. Okay. Yan. So, since natapos na tayo sa allowable stress natin and number of beams, proceed na tayo dito sa for loop natin. Ano po? So, sa for loop natin, diamond pa din yung gagamitin natin. Yan. Yan. So, lagay ko na lang dito ay for loop. Then, if true, yan. So, hanggang dito ko lang tatapusin yung ating flowchart at kayo na po ulit ang maggawa nito. Ano po? So, explain ko na lang kung paano yung sa false ng for loop natin. So, dito kung makikita nyo, di ba, sa loob ng ating for loop, yan, ang nasa loob niya ay yung MYI saka yung pagko-call out ng ating function. So, ibig sabihin, sa for loop natin, true pa lang yung madadaanan nitong process na to. Ano po? Pero pagdating ng false dito sa for loop, ibig sabihin tayo po ay proceed na dito sa choice. Ano po? Saka pa lang magpo-false yun. So, after nun, condition pa rin para sa choice at magpo-false lang siya, yung next process niya, dito sa except, actually, yung except value error ay dito, sa try. Ano po? False ng try. At babalik lang po yung false ng ating value error sa try kung wala po siyang makatch na invalid input. Ano po? So, dito siya babalik. Malinaw po. Yan. So, ito na po ang pagbasehan nyo. Hanggang 1 PM lang po. Ano, ipapasa din yung inyong flowchart. Pwede nyo i-update yung ginawa nyong flowchart. Ano po, itama yung mga mali doon sa flowchart na ginawa nyo. Para po hindi na po mabawasan ang inyong score. Yan, so huwag kakalimutan gawa ng flowchart ito.
Yan. So, ulitin ko lang, pwede po kayong mag-handwritten. Pwede kayong gumamit ng Microsoft Word or any platforms para makapag-create ng flowchart. So, make sure po na tama lang yung gagamitin nyo na connectors. Yan. So, dito, kung mapapansin nyo, yung flowchart natin, may mga indention din. Ano po? So, sana yung pagduktong nyo, ganun din. May mga indention din. Ano po, para maging mas maayos lang yung flowchart natin. May question po. Yes, Ral. Hindi na po ba yung nilalagyan ng defined function sa umpisa ng start? Nakapangalan sa main semicolon? Ay, hindi, parenthesis. Hindi na. Okay po. Ito na yung